walang inaabot, walang hinihiti, walang gustong marating. At para lamang wala lang. Kung tunay nga talaga kayo, tayo, ay mayroong kaisipan. Kaisipan matatawad na matalino. Hindi dahil sa mga grades na binibigay na school. Matalino sa buhay. Matalino paano mag-isip. Pag-iisip na hindi galing sa edukasyon. Ngunit pag-iisip na galing sa pag-iisip sa Panginoon. Amen. Kung totoo kayo ay nakararamdam ng isang purpose, hulugan ng buhay, bakit hindi yata natin ito pinahanap? Bakit hindi natin ito tinatakbuhan? Bakit hindi natin ito tinahabol? Bakit hindi natin ito tinitignan upang ito tunay na ang mabuhay sa atin ay yung totoong kahulugan ay binigay sa atin ng Diyos? Gusto ko sana sabihin sa inyo palalo na ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay hindi mababaw. Hindi pinagalaruan. Yes. Amen. Hindi pinagbalwala. Amen. At hindi kinugugod malayo sa Diyos. Amen. Sapagkat sa dulo, ano man ang ating katagumpayan na hindi lang sa loob ng mundong ito, ang lahat ng iyon ay mababaliwala. Ang lahat ng iyon ay malulusaw. Sapagkat sa dulo, babalik din tayo sa ating lumikha. At meron tayong pagsusulit. Amen. Whether we believe, whether we do not believe. But what will prevail is the truth. And the truth is, there is God. And that God is where we came from. That God is the one who created us. So, babalik tayo sa Kanya at mayroong pagsusulit. Bakit hindi natin bigyan ng mas mataas na panahon, pag-iisip, direksyon ng buhay? At kung ito ay pumapasok na sa inyong isip, na ang buhay ninyo sa ibabaw ng mundo ay sasaglit, ngunit bawat saglit ay mahalaga. Amen. Hindi sinasayang, hindi tinutumba, hindi tinatapon, Amen. na para bagang bawat pahinang ng iyong buhay ay unti-unti nalulusaw na wala lang. Walang laman. Walang bunga. Walang nararating. Hanggang sa dulo na ang lakas ng katawang ito ay mawala at aalis ang ating spirito, malulusaw, makukurap ang physical, babalik sa Diyos. At ano ang ating mga nagawa? Mga walang kasaysayan, na karanasan dahil sa pagkawala natin ng direksyon. Dito ngayon pumapasok ang church na kinabibilangan niyo. Dito sa church na ito, ng Panginoon, pinahalagahan ang bawat pahina ng buhay mo. Pinahalagahan ang bawat araw, oras.
ang kasama mo sa buhay mo ay ikaw. Bagamat may asawa, anak, pamilya, ang karanasan mo ay kakaiba sa karanasan nila. Iba ang iyong pananaw, iba ang iyong perspective, iba ang iyong damdamin. Magkakaiba kahit sa loob ng isang pamilya. Kaya, tinatawag tayo ng Panginoon na talinuhan natin ang mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi ito pinaglalaruan. Hindi ito sinasayang ng kung ano-ano naman ang ating hinahawakan. I would like to let you know something before I begin again. And I'm catching up your attention. Sa buhay, meron tayong ginagamit na salitang pay and spend. Habang ikaw ay nabubuhay, you are paying. Nakaka-relate ba kayo? Amen. Habang ikaw ay nabubuhay, nagbabayad ka. And you are paying. On the other hand, as you pay, you're also spending. You're paying and you're spending. Kaya naman tayong lahat ay abala. Now, when I say these words, pay and spend, talinuhan mo. Marami sa atin, dahil sa may pay siya sa buhay, siguro akala nyo, ang ibig sabihin ng pay, you pay your electric bill, you pay your water bill, you pay your tuition fee, you pay your rental, you pay your utilities, you pay your maintenance. Yeah, you God, and that's one part to know that our life is paying. But I will tell you one thing. I'm not talking about those bills. There is something real pay when you pay that will affect your life. And another one, you keep spending. Siyempre, gusto kang bili on your own. You spend. Probably you'll say, oh yeah, bumibili ako. I spend my own clothing, I spend my shoes, I spend things for my own, feeling good about myself. But I'm not talking about those things. Then I will tell you one thing in life. So that whatever I talk today, you will learn your life to live while you are on earth. And every moment you are on earth, totoo ito. This is reality. You will glorify your God, our God, when you know how to live on earth. You know what? So, let me go to the word pay. Sa buhay ng tao, ang isang binabayaran mo lang ay isa lang. Bagamat you pay your bills. But there's only one thing that you really pay. And you say, I spend my money, I spend my time, I spend my effort. But there's only one thing that you spend. Now I'm going to say this one. Alright, listen. What you pay in life is only your attention. That's why when you say, pay attention. Do you get? Listen up. You pay attention. Why? Because whatever your attention is what you get. When your attention, you pay it, then that's what you will receive. So, watch where your attention, because every attention you have, you pay. You focus. And what you focus on magnifies in your life. And whatever magnifies, it reflects
on your way of life. I'll tell you that. There are many things in the Bible that imply about what you think most of the time is what you receive in your life. That's why be careful the way you think. That's the reason why the Bible says renew your mind daily. So now, where does your attention go? Where do you give your attention? Where do you pay? If you pay attention to your problems, problems will increase more. Amen. If you pay attention to those people who hurt you, more people will hurt you. Amen. If you pay attention to those people that you cannot forgive, more people you will never forgive. Yes. If you pay attention to your sickness, then sickness will be more real to you. If you pay attention to your luck, because you don't have this, I don't have this, then luck will be even more increased. Yes. So where is your attention? As I say, let me tell you, watch your attention because you always pay attention, and whatever you pay attention, you get it back to yourself. Amen. And so, the Bible says, seek first the kingdom. Fix your eyes on, that's what I'm saying implied. Pay attention to your God alone. I'm going to teach you differently. How to do that. This one will be so good. Now, another one. You spend your money. No. What you really spend in your life is your time. Your time will never be replenished. The moment you spend your time is gone. Are you listening? You know what? Where do you spend your time? You spend your time where you pay attention. And that is very costly. Yan ang pinakamahal sa buhay. Hindi yung mga binili mong kotse, bahay, hindi mahal yan. Ang pinaka-costly is your time. Why? Because once your time has gone, it will never come back. Yes. Amen. And if you spend your time on what you pay attention, and what you pay attention is nothing according to its value, then you become a fool. A fool who does not know how to value his life on earth. Our life on earth is limited. When I say life, according to the physical body that you were, because this body will one day wear out. Until the body that will never work, that will never get old, that will never die, and that body is called glorified. Amen. Alam niyo, napakasarap na meron kang inaasahan, na meron kang katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, hindi na maghihirap. Yet, andito ka ngayon sa katawan na medyo opposite lahat. You have a body being work na sinusuot mo at talaga naman malaki ang iyong bibigay na challenge. Kaya nga, mukha yatang hindi natin ito tinitake sa challenge. We are giving in dito sa katawang itong suot-suot mo at madalas, itong katawang ito ang nagdadrag. Siya ang kumakalagkad sa iyo. Instead na siya ay suot mo, siya ang kumakalagkad. Susuotin mo lang siya, pasusunurin mo siya. Pero hindi dapat siya ang nasusunod. Amen. Now,
So, with the words that I have given you, and I will now show you things that I would like to impose on your heart. When I say impose, listen up. It's yours. Kanya-kanya tayo. You have freedom to choose where you will pay attention, and you can also choose where you can spend your time. But as Joshua says, for me and my household, I will pay attention to my God, and I will spend my time with my God. If I may rephrase that, I will serve the Lord. The meaning of serving, with these two words, breaking it down, paying attention is important. So let me ask you, where do you give your attention? Today, Sunday, you most likely give your attention. But what about when it comes Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Where will be your attention? So you see, it has become a habit that only Sunday where you put your attention, you pay attention to God, and after the Sunday, it's gone. And it has become habitual. Now, learn. While you are still here on earth, you know what? When I preach, when I speak, when I teach, there is this always phrase called, while we're still living on earth. Because one day, we won't be around. One day, you will never be here. Yes. Amen. Now, think about that and be smart. One day, you will no longer be in the body. Yes. One day, you will be out of this physical realm. Amen. And that one day, you don't know. But while you're still here on earth, that's the reason why I preach. You're still living. Wake up. Do not fall asleep. Learn. Each moment of your life, but it may not seem on you. Sa'yo, parang wala lang. Because we are asleep. So today, I am so mindful that when I say how to live on earth, this is the Lord. But do they know how to live? You see, we touch the hearts of people to love the Lord, saying, glorify the Lord. But they have no right mind in how to glorify the Lord. Yes. Amen. To glorify the Lord, you need to know the mind of God. Amen. Yes. Again, to glorify the Lord, you need to know the mind of God. You have to see Him from His own mind, not from your own. So you do not do things according to the way you think. Do things according to the way God. Amen. Amen. So it is proper that we should know God's consciousness. Consciousness, are you listening? Is God. Consciousness is God is consciousness. Amen. When you say consciousness, the other word for it is called spirit. God is spirit. But if you want to say it in a subjective way, God is consciousness. The same way in your life, you are spirit. But you can never see your spirit. You can never relate to it. But if I say that your spirit is your consciousness is your spirit. Now, you can now relate to you what it means by consciousness. You are aware. And your awareness is your spirit. So you have a spirit. You're aware.
Are you aware that you're existing? Are you aware of who you are? Yes. Your awareness of being existing here in this creation is what you call your spirit. So, if you were, meaning to say, kabaliktaran sa katotohanan, kung wala kang awareness, then wala ka rito sa creation. But since you are inside creation, may awareness ka. Are you listening? May spirit ka. Are you listening? Kaya lang, yung awareness mo, walang form. So, nilagyan ka ng katawan. So, ang katawan mo ay isa lang ang physical na sinuot. Pero, ikaw ay spirit sa loob. Amen. At yung spirit sa loob mo na yun ay yung awareness mo. Mamateman kong katawan, hindi mamamatay yung awareness mo. Yes. Mananatili ka pa rin aware. And that is your spirit. So now, if you can think more, are you thinking? Are you using your mind when I say something? Good. So now, you are more spirit being than physical. Amen? Hallelujah. So, we are, creation na medyo kakaiba. Bakit kakaiba? Well, I don't like to move there, pero kakaiba ka. Why? Unique. Meron kang spirit, meron kang soul, meron kang body. At itong tatlong ito ay merong kanyang-kanyang inikilusan. Ngayon, nasa loob ka ngayon ng mundo. Ikaw ay may katawan. Now, dito sa ibabaw ng mundo, mabubuhay tayong lahat. At meron tayong bubuhayin na mas totoong bubuhayin. Ano yun? Yung ating spirit. So yung spirit natin ay kinakailangan mabuhay na kasama ang katawan. Ngayon, nakasala ang tao, kinahanan ng kasalanan ang katawan. Kaya nagkaroon ng ibang direksyon. May gusto ang katawan, merong gusto ang spirit na alam niya na nanggaling siya sa Diyos. Ngunit, dahil nahulog ang tao, ang katawan ay tinahanan ng kasalanan. So ngayon, naghahanap ang katawan ng mga gawain ng kasalanan. Ikaw ngayon ay nasa ibabaw ng mundo. Bagamat, binigyan ka ng pagkakataon mabuhay sa ibabaw ng mundo ng Diyos upang maging kaisa ng Diyos. Upang maging kaisa ng Diyos. Are you listening? Upang maging kaisa ng upang maging one ang God sa kanyang nilalang. Tayo ang kanyang masterpiece. Alam niyo po ba, nais ng Diyos na makasama sa kanyang creation. So nais niya na ang tao ay maging kaisa niya. Sa pagkabuhay sa loob ng creation ng tao, doon din magdudwell, doon mamamahay. Doon mamamahay ang naiintindihan niyo? So, ang Diyos ay nais mamahay sa inyo. Are you ready? Kaya lang, may gusto ang Diyos sa loob ng bahay niya, pero hindi nagagawa kasi may gusto rin ng katawan. Ay. Naranasan natin yan. Kunyari, may mag-asawa, hindi nakakaisa sa loob ng bahay. May gusto gawin ang lalaki, iba gusto gawin ang babae. Hindi, talagang mahirap. Ganon din ang nangyayari. Kaya lang, ang ating Panginoong Diyos, magtatrabaho siya sa kasukdulan dahil hindi siya titigil, hindi niya i-give up ang kanyang gusto. Ano gusto niya? Maging kaisa ng gusto namin palagpakan yan. Now, here we are. So, walang
pumasok ka sa buhay, sa baba ng mundo, walang alam-alam. Kumikilos ka ngayon, ayon sa mga nakikita at nararanasan ng iba, sumusunod ka lang sa daloy. Kung ano ang daloy na nakarami, dahil ikaw ay pinanganak na sa mahigit ng 21st century, so susunod ka na lamang. At ang pangsunod mo, dahil sila naman ay nabuhay ng gano'n, mabuhay ka rin. Pero, hindi ibig sabihin na nabuhay sila ng gano'n, ay tama yun! Amen. Salamat sa mga nag-amen. Wide is the road, narrow is the path. Mga kapatid, yung maraming mga taong lumalakad doon, ito yung, kumbaga siguro sila lumakas, siguro tama yun. Mga kapatid, hindi porket marami, tama sila. Yun lang ang nakasanayan. Ngayon, gusto niyo bang kayo ay lumakad kung sa nais ng Panginoon? Amen. Salita ko kayo, gusto niyo ba lumakad sa nais ng Panginoon? Kaya kayo ngayon ay tinuturuan para naman magbago ang susunod na henerasyon. Amen. Kung may makikita sila sa inyo, magkakaroon ng pagkakataon ang ibang mabubuhay sa pamamagitan mo, matutupunan nila. Pero kung susunod na lang tayo sa kanila, ay parang na rin wala nangyari sa panahon mo. Ako po, nakikipag-usap at pamilya sa Diyos, ang isa sa sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sa buhay kong ito at sa panahon na ako'y nabuhay, hindi ako maaaring papayag na sumunod na lamang sa mga nakalipas at kung ano ang isabi sa akin ay gagawin ko. Hindi. Ako po ay nakipag-usap sa aming Diyos, sa ating Panginoon. Na sa panahon ko, gagawin ko muna ang pananalisik, siya ay kakausapin ko at alam ko, ano man ang mga sinasabi niya, kahit na ako'y nag-iisa, gagawin ko. Ganun po ako katapang noong pangalan. Ngunit ako'y nagpapasalamat, marami na rin ang nakakakita sa nakikita ko. Bakit? Kasi ayoko po lamang maging parang dumaloy sa buhay. At sa panahon ng buhay ko, gusto ko meron din akong nagawa na bago at may pangyayari na mas malapit sa nais ng Panginoon. Kung kasama ko kayo dyan, pwede niyo ba sabihin na kasama din ako? Kasama din ako. Marami mga iba talaga ayaw, pero marami naman. Pakisabi mo nga, kasama din ako. Kasama din ako. Huwag mo kayong matakot na mabuhay ayon sa nais ng Diyos. Sa panahon mo, bigyan mo ng kasiglahan at kaligayahan ng Panginoon na ikaw ay sumusunod. Ito po ang ibig sabihin. Sa ibabaw ng mundo, yan. Talagang marami ang hindi nakakalam paano mabuhay. Nabuhay ka lang ang iba na walang dinagdag. Nabuhay ka lamang dahil sumunod lang. Nabuhay at namatay, walang nakita. Hindi ko po minamaliit. Ngunit ang gusto ko lang sabihin, marami ang nasayang na buhay. Pagkakataon na kung saan ang buhay na ito ay sinayang na. Maraming nagpakamatay, maraming nilulong sa mga, sa mga bisyo, marami ang nasadla sa, sa mga kriminal na gawain, sayang po. Marami naman din, hindi naman sila naging kriminal, ang mga iba naman ay parang passive lang, nanonood lang, wala lang, papadami lang, pero wala rin naman dahil-dagdag. Mga kapatid, kailangan ng Diyos ang tunay, alright, nasasama sa kanyang kaisipan. At ang kaisipan ito ay napakalaga. Now, here we are. Alam niyo po ba, nung sinulat ko po yung last time, kung ano po yung naalala niyo, drawing ko lang, pero hindi lahat. Gusto ko lang makita niyo in a nutshell, ano po yun, para yung pinakang breakdown. Sabi ko ay, kailangan na natin malaman yung actual, paano ba yung mechanics. Gusto niyo ba malaman paano mechanics? Yes. Parang hina. But ano na? Yes, amen! Amen. Yung parang excited. Bakit hindi lang excited? Kasi Amen. hindi po ito ganito inaasahan sa mga general. Pag tayo po gumagawa ng ganito, hindi ko po naman tinatapal sa sarili natin. Tayo po dumabagtas na
hindi pa napagdasan. Para bang death struggle. So, ako po magbibigay sa inyo ng mechanics. Hello? On how to live on Earth. bilang isang anak ng Diyos. Now, I will give you a lot of verses. This time, I will give you concept. Alright. Di ba sabi ko kayo po yung nakatala dito sa ibabaw ng mundo? And this is the earth. Are you listening? So this is the earth where you live. Where we all live. Karamihan po sa atin, marami ang nasa ibabaw ng mundo, pero hindi nila alam kung ano yung tinitirhan nila. Alam niyo ba ang tinitirhan nyo? Alam niyo ba yung tinitirhan nyo? Earth? Ano siya? You know what? Ito po ang general view ng Earth. Ang Earth daw ay parang tinatawag na nilatira ng tao. Na kung saan maraming bagay ang mararanasan mo mga masasakit. Dito lahat ng kahirapan ay mararanasan mo. Dito masasuffer ka. Kaya ang Earth ay parang lugar ng kabigabihan. Kasi yung Earth at saka yung world, pinag-isa nila. So the Earth and the world ay isa lang sa kanila. At nakalagay lang na the world. So akala nila yung world at saka ang Earth ay pareho lang. Kaya, pag ikaw ay hindi marunong mag-isip, sasabihin mo, kaya pala, ayoko na dito. Gusto ko na pumunta sa langit. So ang langit ay lugar ng masarap ng tirahan. Kaya doon may bahay sila. Ewan ko lang, kayo rin siguro may bahay ko. Wala. Binenta na pa. Alright. Mga kapatid, ang buong mundo ay sinubuan ng paniniwalang may bahay sa langit dahil gusto nilang iwanan ng earth. Kung marunong po tayo mag-isip, pakinggan po ninyo ako maigi. At sino man nakikinig ng mga iba, nakaupa ko mga ngaral. Alam niyo po ba sa Revelation, meron pa rin new earth and new heaven. Hindi po mawawala sa universe ng earth. Even sa eternity future may new earth. At nakalagay doon, the New Jerusalem will come down. At ang New Jerusalem na yun ay hindi literal na parang Jerusalem na yun. That is the word, the name, composing of all the same people na tinawag ng Panginoon from the Old Testament, New Testament, Tribulation Saints, Millennial, pinagsama-sama sa lahat ng panahon, ang tawag po ay New Jerusalem na bababa. At sila yung tatawagin sons of God, and God will come down among them. Nakalagay sa Revelation. So meron yung earth. So ano nangyayari sa bahay mo sa langit? Sa eternity future, ang iyong destination ay new earth. Yes. Even ang God ay bababa tulad mo. Kaya ako nag-isip, bakit may bahay mo ka sa langit? Tapos ang bahay mo ay ano? Gawa sa ito. Gawa sa ginto. Yung ginto, hindi ka binibigyan ng appropriation na magsusot ng ginto, sabi ng Panginoon. Pero yung pala, aasahan mo gintong bahay. E di inconsistent. Sa John 14 verse 2, ayaw ko natin yung paliwanag yun. Hindi po nakalagay ng physical na bahay yun. In my Father's house, the house there is the church. Amen. Hindi na masabi ng Panginoon Jesus, pagkat siya pa naman yung isang personal na temple, tahanan ng Panginoon. After that, yung kanyang kamatayan, go na ang church. So the church will be the people who will receive the Lord, and each one of them is his own room. Yes. And all of us composed ay tahanan ng Panginoon. We are the house of the Lord. Amen. So ngayon, bakit natingin nila sa earth? Pero, dito po tayo
hindi mo marunong mabuhay, hindi mo kaya gumawa ng isang magandang bagay, hindi mo kaya mag-make things happen, palagi ka na lang tanungan. Sa story na yung buhay mo, parang ikaw lagi yung victim. Amen. Alam niyo, parang isang tao ay nag-story ng iyong problema, siya po nag-story na siya yung victim, para kawaan. Yes. Hindi ganyan. Amen. Ang purpose na pinadala ka sa Panginoon dito sa bawal mundo, hindi ganyan. Ikaw ay pinadala dito ng Panginoon, unang-una pa lang, sinabi na niya, and God bless man, and God bless him, no? Okay, now. Ang sabi kagad niya, diba? Be fruitful, multiply, replenish, subdue, take dominion, Rule. and all these 5 charges ay para sa earth. Ano yung sabihin? Mabuhay ka na gusto ng Diyos na ibubuhay mo. Sinira nga rin ang awat. Pero dapat, since nakatanggap ka na ng Panginoon sa buhay mo, kaya mo ulit. Yes. Amen. Hindi pwede victim soul ka lang. Amen. So, this is the earth. Now, itong earth na ito ay totoong napakalaga sa harap ng Diyos. So, kakaiba to. Kakaiba. Siya lang ang mayroong kakaiba. Pagdating sa science, kakaiba. Siya lang yung totoong, tinitirahan ng mga buhay na tao, buhay na things. Meron yung atmosphere, protected. Meron yung air. Ang air dyan is 21% lang kasi kapag more than that, masyado tayong flammable. Perfect ang lahat ng structure niya physically according to physics. Alright? Kung makikita niyo po ang structure ng nature ay perfect. And then, hindi lang po ang physics ang perfect. Ang perfect din dyan, sa loob ng earth, meron tinatawag na laws of life. May batas ng buhay doon. So, may batas ng buhay sa loob ng earth. Bawat tao pumasok sa loob ng earth, meron dyan rules. Pumasok ka sa States, pag ikaw ay doon na mag-migrate, kailangan alamin mo yung rules mo na. Pag pumunta ka sa tourist visa sa ibang bansa, meron silang rules sa Japan. So, pag madalas ka na dyan, alam mo na yung rules nila. Pag hindi ka marunong, baka magkaroon ka ng violation. Pag ikaw dito sa ibang mundo na buhay, may rules. Yung nga lang, wala magsasabi sa iyo ng rules. Wala. Kailangan, as you enter on dito sa earth, ikaw yung mahanap. Ano ba yung rules dito? Kaya pag hindi ka marunong sa rules ng earth, madali kang mamamatay. Marami ang mga namatay na premature death. Dahil hindi nila alam yung mga physical laws. Maliban sa laws of life. So, given na yung physical laws. Ang tuturo ko sa inyo, sa loob ng earth, you must be aware that meron tinatawag na household rules of the earth. At yung household rules of the earth, ito yung mga rules na kung saan lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng mundo, meron nag-go-govern. Meron nag-go-govern ng mga laws of cause and effect. Ayaw natin kayo yung mga ordinances ng Old Testament. I am talking about eternal laws of life na nag-effect throughout time. Halimbawa, what you sow shall you reap. That is a law of cause and effect that will affect our life if we do not know what it means by kung anong tinanim siya mo aanihin. So, this one is one good example of the law of life which affect every living person on earth. Whether you are nasa African continent ka, Asian continent ka, Australian continent ka,
North America, South America, wherever continent you are, as long as you are living on earth, this law of the earth will govern our life. Naintindihan? Naintindihan? Naintindihan. Now, kung ikaw ay matalinong tao, ang una mong gagawin, alamin mo kung ano yung mga rules sa earth. Kayo ba may alam sa rules sa earth? Meron ba kayong alam? Meron ba kayong alam? Meron ba kayong alam? Take it from me. Whether you are aware of the rules or not, still, the laws of the earth will take effect upon you. Ibig sabihin, alam mo man o hindi, still, kung ano ang law, mangyayari pa rin sa iyo. So meaning, disadvantage sa iyo, kung wala kang alam, ay still mangyayari sa iyo. Halimbawa, may kuryente. Pag hinawakan mo, makuryente ka. Tama? Hinawakan mo. Pero hindi mo alam eh. Ikaw ba ay libre? Accepted ka ba? Hindi. Ano mangyayari pag hinawakan mo? Tatasin yung buhok. Tatayo bawat isa. Hello? Naintindihan niyo ba? Huwag mangyayari sa inyo. Tatayo ang yung buhok, right? Tapos, pag matagal lang tumakbo, unti-unti masusunog yung buhok mo. Parang nag-isip kayo. Yes. Ngayon, mga kapatid, baka marami na yung hinahawak ng kuryente. Kaya ano nangyari sa buhay nyo? May nangyari sa buhay nyo, nahawakan nyo yung kuryente, pero ang tingin nyo, sinusubok lang kayo ng Panginoon. Ay naku, hindi po. Ako buhay nun. Amen. Humawak ka sa kuryente. Sinabi mo, sinusubok ka lang? Malinaw po ba? Hindi. Amen. So, nung ikaw ay lumakas sa buhay mo, marami ka lang nahawakan. Nag-ground ka, di ba? Oo. Sino ba yung mga katulad ko sa anak-anak noon? Nalimutan ko, napapainit ko ng tubig. Parang gusto ko tingnan kung mainit ito. Instead na dito sa gilid, yung diba, nahawakan ko yung tubig. Sabi ko, saglit, binisang sin, hindi ko pala eh. Pag ikaw yung rush na, wala ka na masyadong naisip, ayun eh. Hinawakan ko yung tubig, tumainit ka. Ano nangyari sa akin? Umabot yung ground ko. Mula noo. Natuto na ako. Hello? Ngayon, yan ay isang karanasan sa kuryente. Pero, may karanasan ka din sa buhay. Bakit? Bakit? Dahil hindi mo alam na yung ginawa mo, violation. May rules. Alam mo yan. So dapat, alam niyo mo na agad kung ano yung mga laws of the earth. Alright? Dito, laws of life. Of the earth. Merong laws of life. Itong laws of life na yan, nakalagay yan sa Biblia. Kaya lang, ang tingin natin, pag nag-aaral ka ng Bible, ay pang spiritual. Ang spiritual, ang ibig sabihin na spiritual, things that you do not see. So, ang batas ng buhay ay hindi mo makikita. Now, pag hindi mo ginawa ang batas ng buhay dito, may effect sa iyo. Kaya itong laws of life, are you listening? Ay hindi nag-judge sa iyo. Sila ay nag-respond lang. Kaya ang buhay mo sa ibaba ng mundo ay responses lang ng laws of life on earth. Hello? Hindi ba gising? Okay mo yung kasama mo. Tara. Gusto ko nagtuturo ako, hindi ko nagtuturo.
Right. Kasi sa loob ng church, madalas narinig kung paano mamatay para makapunta sa langit. Gusto niyo ba yung ganong message? Okay lang din ako. Ano niyo po, pag tayo namatay, pupunta tayo sa langit, may bahay tayo, wala na tayo gagawin. Masarap po doon. Sino yung gusto sumama sa akin? Sa mga gusto mauna? Ito yung message madalas. Na tayo po ay magpapabalik para pag namatay tayo, tatanggapin tayo ng langit. Ano niyo po? Punta na tayo na sa langit! Kung gano'n lang, ay sama tayo dito. Mga kapatid, di intelligent. Pinadala ka ng Panginoon, tapos isang umuwi ka agad? Hindi ba? Ano ba yung thinking well? So ngayon, gusto mo ba maging tagumpay kasi babalo mo to? Sabi ka rin gusto mo maging tagumpay. Sabi mo, gusto ko yun! Alam niyo, yung gusto pa agad pumunta sa langit, mga talunan! Wala kasi magawa sa baba ng mundo, iyak-iyak mo na na, uwi ka na sa bahay mo! Dito, gusto kong turuan yung mga gustong manalo! Mga tagumpay! Now, paano ka magiging tagumpay kung hindi ka equip? So, in-equip ko kayo para malaman nyo ang buhay natin. At hindi ka lang magsasalita ng mga ganito. So, merong laws of life. Nung dumating ang Panginoong Jesus, alright, meron siya ginawa. Una, nirrepresent niya ang tao sa Diyos. Una yun, dahil na tayong lahat ay hiwalay sa Diyos. Isang malaking kailangan na ang tao ay makasama at makabalik sa Diyos. Amen. Bakit? Pag ikaw nakabalik sa Diyos, doon mo lang makukuha ang pagiging panalo mabuhay sa bagay ng mundo. Hindi ka pwedeng manalo na hiwalay sa Diyos. So, if you want to be a winner on earth in this body, alam niyo po ba, pag ikaw namatay, hanggang mamamatay, pero matagal pa. Yes. 40 years pa. Basta 40. Pag nagkwentuhan tayo ron, ano nangyari sa buhay mo? Hindi ginawa mo. Magkwentuhan tayo ron. Amen. Sa mga ilan, na ang buhay nila ay hindi nila nagawang tama, full of regret yan. Yes. Full of regret yan. Yes. Although, may joy ka na nakakaiba, pero when you think, kasi yung presence ng God is so full of joy. But there will be a time na just may seat of Christ, don't try to ibangin. At yun ang gusto kong inyong i-look forward. Alright? Kaya yung buhay mo dito, bigyan mo ng value. At yung mga tinuturo ko sa inyo, para mabigyan ng totoong value, hindi lang yung mabuhay ka, kumain ka sa isang araw, ng 3 beses, matutulog, magtatrabaho. Hindi ka na lang buhay lang. So this church is a teaching church. Tinuturuan tayo. Now, many Christians, when you ask, are you aware that there is what you call earth that we live in? Yes. And the earth that we live in, actually, they have also household rules. Are you aware of the household rules? Ano yun? Hindi nila alam. May household rules on earth. May household rules. Sa bawat bahay, may rules. Kung ang kanilang rules, ang sapatos mo ay tanggalin, may chinelas doon. That's the rule. So, pasok sa bahay na meron na yun. Are you with me? Kung sa loob ng bahay na yun, kumbaga, pag kumain ka, dali mo yung hanggang sa dali mo. Kasi yun ang rule. Kasi yun naman, hindi, may tagapag-intay, okay lang din. Kaya lang, may rule. Ngayon, ang earth, mayroong rules. At ang rules na yun, Diyos ang naglagay. Yes. Amen.
fruit of what you do, tapos kung ano yung household rules, yun ang bumabalik sa iyo. Kaya nagre-reflect lang ang buhay mo sa mga nagpapala mong household rules. Sino nakakaunawa? Now, so hindi suntok sa hangin ang mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi suntok sa hangin. Amen. Meaning, walang tsambahan sa ibabaw ng mundo. Merong science. Yes. Pag sinabing merong science, merong cause and effect. Because ang cause and effect is science. At ang Diyos natin ay merong science. May cause, may effect, may reason. Pag sinabing bakit nangyari ito, may reason yung cause. Kaya may kasabihan, everything has its own reason. So pag sinabing everything has its own reason, everything has its own cause and effect. Whether physical or spiritual, may cause and effect. Now, this is where we become unaware. Ano yun? Yung cause. Wala tayong alam sa mga cause. Alam na natin yung effect. Kaya, wala nung nabuhay ka, di sinabi. Wala nung nabuhay ka sa ibabaw ng mundo, wala kang alam sa cause. Ang nakikita ko lang effect. Wala kang alam sa consciousness. Hello? Wala kang alam sa consciousness. Ang alam mo lang, result. At sa buhay mo, ang resulta ng buhay mo lagi is always the victim. Kaya natututunan kayo? So, meron mga laws. Di ba nakaraan, meron tayong yung laws. May mga laws sa ibabaw ng mundo, which ito yung mga tinuturo sa Biblia. Every time kayo tinuturuan sa loob ng church, mga passage, tapos ibibigay yung principle, these are principles also on the other side of it, parang ko yan. Principle, law. Principle, law. Ito yung principle na dapat mong paniwalaan kasi pag nilagay mo sa application, ito yung magiging effect sa buhay mo. So, meron kang principle to believe, law that will affect your life. So, may principle, may law. Now, number one mechanics. Number one mechanics. You know how to subdue, right? Ito nga. You have to subdue the laws. Nung sinabi ng Panginoon, ang 5 charges, be fruitful, multiply, replenish, subdue, and take dominion. 1, 2, 3, 4, 5. Right. These words na binigay ng Panginoon sa man ay towards the earth. Hindi physical yun. Ang gusto ipatake dominion ni Lord ay ang mga laws of life. Laws of God. Meron kasi sa earth na kung saan makapangyarihan malakas ang earth, ang forces niya. These are the laws. Kaya nga, ginamit ng Lord yung word na subdue. Ang subdue, subdue mo. Alin? Ang wild horse. Musna is a wild horse. Pag nasubdue mo siya, then you can ride on it and then use the horse, yung power niya, to go to different places by the strength of the horse. So you have subdued it. Subduing means taking control over the force o power ng isang bagay para siya ay maging ally or kakampi mo instead na against sa iyo.
So, the forces of the earth, gusto ni Lord maging sa'yo. Gusto mo lang maging Kristiyano, tapos lahat bigay lang sa'yo. No! Gusto ni Lord, take dominion over the earth. Gusto niyang subdue mo. Bakit? Gusto kaya magkaroon ng karanasan. Kung ibibigay lang sa'yo, asan ang karanasan? Do you know that the joy na meron tayo ay yung experience? Dahil kung gusto ko liwanag, Lord, may anak ka, mayaman ka. Kung lahat ibibigay mo sa anak mo, pinagkaitan mo siya. Bakit? Sasabihin mo, pinagkaitan ko anak mo, pinayaman ko nga. No, pinagkaitan mo siya ng karanasan. Kaya marami sa mga mayayaman na bata, walang karanasan. Mga nepo baby. Lahat bigay na. Walang karanasan. Sino nakakaintindi? Sa patria, si Abraham, nagkaroon ng anak si Isaac, at si Isaac, nagkaroon na si Jacob, si Esau Jacob. Si Isaac, lahat ng bagay kay Abraham, ibinigay. Wala, lahat ng meron si Abraham, kinuwala ni Isaac. Are you with me? Right, that's one for example. Ngunit pagdating kay Jacob, lahat ng meron siya, pinaghirapan niya. Hello? Maraming naranasan si Jacob. Now, the point is this. Gusto tayo ng Panginoon makaranas. So yung naranasan mo, one day, when you're out of this body, you will appreciate all your experiences. Kaya huwag matakot sa experience. Amen. As long as you're in good faith. Yes. Lalo na, kung tama ang idea mo sa concept mo, lalo ka ngayon, sumigil sa karanasan. Huwag kang maging takot sa karanasan. Amen. Kaya sinasabi ng Diyos, fear not. Everybody say, fear not. Fear not. Kasi sinabi fear not, huwag kang matakot sa karanasan. Takot. Nakaintindihan ako? Amen. Alright. So, nandito ka. Ito ko ikaw. So, isasabdue mo yun. Paano mo siya isasabdue? Ayan. Alright. Naiintindihan niyo ba ako? Paano siya isasabdue? Number one, your spirit. Are you with me? So, ikaw isang spirit na consciousness ka. Amen? Amen ba? Amen. Now, kung tumanggap ka sa Panginoon, yung God's consciousness ay pumasok na rin sa iyo. So, naging isa na lang ang consciousness ng God at sa iyo. Spirit ng God at Spirit mo nagsama. Pag sinabing nagsama, nagkaisa na. Halimbawa, may mayonnaise. Ikaw yung mayonnaise, tapos yung ketchup, sinama. Nung sinama ng mayonnaise sa ketchup, isa na lang sila. And that's what it means by God and you One. coming. One. Now, so may consciousness. Let me talk to you about consciousness. Everyone say consciousness. Consciousness. Everybody say consciousness. Consciousness. Ano mo ba? May consciousness ka? Oo. Listen up. This one is something that is very precious. If I put this way, consciousness versus physical world. Consciousness versus physical world.
nabubuhay ka ngayon. Pag tinitignan mo ang buhay mo at sa kapitama mo, bago mo, wala kang masyadong enough money. Ang tawag mo sa sarili mo, hindi ka mayaman. Parang can't buy lang. Yes. Kaya pag meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo, limited ka, because isinama mo na, yung nakita mo sa physical, Amen. ay ikaw ay Mahirap. mahirap. Amen. Amen. Hello? Hello? Nabuhay ka niyan for many years. Tama? Yes. Alright. Now, nagdagdagan ko Do you know that consciousness, pakilagay din consciousness, okay yan, is the only reality. Yes. Ito, consciousness or your spirit, kung kayo gusto nyo sige, magandang salita na kaya nyo sige. Your spirit is the only reality. Amen. Or consciousness is the only reality. Amen. Asyo, hindi nyo nakuha. Katulad ko kayo. It sa sarili niya, pitaka, account, kanya buhay, yan lang. Kinukuha niya ang physical as his own reality. Mali eh. So pag nabubuhay ka sa ito ng mundo, mali mo ang ginagawa mo. Yes. Sapagkat sa kabila doon, ang totoong reality is my consciousness. Consciousness is your reality. How? Wala ulit. So kita nyo may isa na kagad mali, isa pa lamang. So, hindi mo na mapalayan na ikaw ay mali sa pamumuhay mo kasi ang tingin mo na ang physical world na ito ay reality. Kaya marami nagsasabi, well, you know what? Pastor, kailangan maging realistic tayo. At ang tingin nila sa physical mumuhay, hindi yung reality. I will tell you one thing, one good word. Everyone who would like to learn how to live on earth, number one, you should know, the only reality sa ibaba ng mundo ay ang consciousness mo. Why and how? When you live on earth, pag nabubuhay ka sa baba ng mundo, meron ka natin consciousness. Are you with me? Yes. At yung consciousness mo, awareness mo, meron ka dyan nilalagay na mga pictures. Yes. Imagination. Are you with me? May mga nakikita ka dyan mga pictures. Amen. Ando doon yung set of beliefs mo. Ando doon yung paniniwala mo. Ando doon yung thinking mo. Ando doon yung feeling mo. Sa loob ng awareness mo. Are you with me? Now, general mo na to Now, whatever is in your consciousness, are you with me? Whatever is in your consciousness, alright, na-activate kayo all know. So, this is the way, sabi ng Panginoon sa man, be fruitful. So, para ma-take dominion on earth through your consciousness. So, the way to take dominion over the earth is through your. So, whatever the consciousness gives off, pinakikita. Kung ano lang pinakikita niya, i-reflect na naman laws of life. Batas ng buhay. So, ang batas ng buhay, kukunin kung ano ang
reality dahil yung consciousness mo nananatiling nag-resonate, Yes. nagpapakita, nagpapabrate, at may mga kiniklaman kung ano yung sa law. Kung sa law, meron tinatawag na law of abundance, pero dahil hindi abundance ang nasa isip mo, kundi yung kabalikaran ng poverty, so makikita mo, ang response ng law ay yung poverty. Kaya ka mahirap, hindi dahil yung physical na tinatawag na mahirap, ngunit dahil yung consciousness ang siya mo pinare-reflect. Therefore, consciousness is the only reality. Why? Because consciousness makes things happen. Amen. That's the other way around of faith. Your faith is in your consciousness. Therefore, consciousness is the only reality. Siya ang magbibigay ng kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Whatever your consciousness speaks of, and that will reflect on your life. So ngayon, hawak mo ang consciousness mo. Sino nagsasabing hawak mo? Hawak ko. Hawak mo, hawak mo. Hawak ko. Now, that's number one mechanics. You have to know how to drive. Your conscious. You have to know how to operate. You are the operant. Ikaw nag-operate. Yung consciousness mo, dapat hawak mo. Now, kung hawak mo, let's say, you may not, see this one yet, but you're going to see it more. Mahirap na ngayon. See, hindi mo mahirap na mahirap. Hindi lang talaga more. So ngayon, this is what I'm going to say. Since you understand that your consciousness is the opera, in order for your life here to be changed, parang mabago, hindi physical na babaguhin mo. Maghanap ka ng parang agad. No. Ang una mong gagawin, sapagkat ang i-create at ang totoong reality is your consciousness. Amen. Pupunta ka na mismo sa consciousness. Hello? While you are in that way of living, na medyo parang akala mo ay mahirap, uumpisahan mo sa loob ng iyong consciousness. Hallelujah. Sa loob ng consciousness mo, are you listening? Everybody say, sa loob ng consciousness mo. Alright. This is what you're going to do. You will now live, right, sa totoong ikaw. Amen. Kasi, yung nakikita mo yan sa physical, ito yung things sa physical. Pero ang totoong ikaw ay yung spirit. Sa totoong ikaw ay mayaman. Ikaw ay masagana. Say amen. The only thing is, hindi mo siya nararamdaman at hindi mo siya nakukuha talaga totoo kasi inaagaw ang katotohanan sa iyo ng physical. So, na-convince ka ng physical, hindi ka na nag-create sa consciousness. Ang totoo nag-create ay consciousness. Ang nag-create, ang nag-create ay yung consciousness mo. So, kapag ang consciousness mo, alright, listen up. Mahirap ka. Pero you keep on sa consciousness mo na ikaw ay masagana. How do you say na masagana ka? You know what? Nangyari, may mabayaran ka. Okay? Dito lang. Mabayaran ka. Dito lang pera mo. Kulang sa budget. Don't let your senses talk you out. Sa Tagalog, huwag mong hayaan ang mga nakikita mo sa physical senses
kinabas ka. Doon sa consciousness na dapat ikaw ay nananatili. Anong consciousness? Ikaw ay masaganang tao na pinagpala ng Diyos. Dapat nandun ka na sa loob ng consciousness na yun. Your consciousness is your reality. At your consciousness is the one that will really activate the laws of life. Yung consciousness mo ngayon ay sobrang lang nagaganan ng maraming bagay na naranasan mo sa ibabaw ng mundo. So lahat ng naranasan mo sa ibabaw ng mundo, nagbigay ng impact sa feeling mo at sa thinking mo. Kaya ang thinking at sa feeling mo, are you with me? Ang siya nagkukundi sa iyo na huwag ka nang kumilos. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Ganyan ka na lang talaga. Paniwalaan mo na yan. So this is where we are from. However, binibigyan ko kayo ng one more opportunity to lead your life where this is the way God wants us. When the Lord God says, all things are possible, dito sa loob ng consciousness mo, all things are possible. So now, the only way you have to do is to assume. When you have your consciousness, the work of your consciousness is to go to the place where you want to go and be there and experience it immediately. Mark 11:24. Whatsoever you desire when you pray, believe that you have received, and it shall be. What it means is this: in your consciousness, if you say, ikaw ay masagana, hindi yung word na, ay, masasaganayan ako ng Panginoon. No! This is something where you have to experience immediately sa loob mo. Your consciousness, alright, can immediately receive it and be there. Ito yun. Diyan mo na ako Meron ka magturo, lalo na kung bago. Are you with me? Lalo na kung bago. And what I'm talking is, hindi nyo alam masyado, right? Ganito yun. Do you know that ikaw ay nakatira sa iyong consciousness? Hindi ka nakatira sa physical na bahay mo. When Jesus was asked, where do you live? Wala siyang sinabi kung saan siya nakatira. Sabi na niya, come and see. Right? Ang totoo, ikaw yung nakatira, hindi sa physical na bahay. Although sa physical, bahay mo yan. Pero totoo tinitira mo, yung state of your consciousness. Now, tingnan mo where you live. Ano mo ba, nakatira ka na ngayon, dahil ikaw ay madalas, sa state ng buhay mo, mahirapan ka. Nakatira ka na sa lagi kang kulang. State of consciousness na yan. Nakatira ka lagi sa parang naghanap ka sa mga puutang. State of consciousness na yan. Lagi kang naghanap ng pera sa pamamagitan ng, any work. State of consciousness na yan. Doon ka nakatira. Doon ka nakatira. Kung ano yung effect ng lahat yun, nagkaroon ka na ng state of consciousness. Yung consciousness na yun, lahat mo na ngayon, tinitirahan mo na, halos araw-araw nakatira ka na doon. Yes. Amen. Kung ikaw magagalatin, nakatira ka na sa laging magagalit. Kung ikaw yung tao laging nag-aalala, hindi pa nangyayari nag-aalala ka, nakatira ka na doon. Yes.
mamimigay ka, binibilang mo, nakatira ka din doon. So, kung makikita nyo, yung mga sinasabi nyo, ako na to ugali ko to. Hindi! That's the state of consciousness where you live right now. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Very enlightening. Nung sinabi ng Panginoon, repent, change your mind, ang sinasabi nila doon, lumipat ka na ng tirahan, mag-change ka na ng mind. Yes. Amen. President's address. So, kayo umusap sa inyo, mga kapatid, 2026, magbago kayo ng tirahan ng consciousness. Amen. Yes. Saan makakatagal ng sinasabi? Alright. So, ngayon, meron ka lang tinitirhan. Next state of consciousness ka na. Now, ang pinakamahirap sa lahat, yung lumipat ng tirahan. May adjustment yan. Meron pag ako ng dami. Alam mo kayo, lumipat na, mahirap-hirap. Sa loob ng bahay mo, ng iyong consciousness, kaya ka tinuturoan, sinasabi, lumipat ka rin. Yung iba, ayaw ko rin lumipat. Alam mo, talaga rin kami. Lumipat ka na. Ito yung sinasabi ko ngayon, lumipat ka na. Kasi yung tirahan mo yan, hindi talaga yung tirahan mo. Ito yung totoong tirahan mo, lumipat ka dito. Yan ang sinasabi ng Biblia when the Bible says, change your mind or renew your mind. Amen. Now, when I talk to you about assumption, sa consciousness, pwede ka magkaroon ng assumption. Sa physical, hindi ka pwede magkaroon ng assumption. Yes. Diba? Sa physical, hindi ka pwede. Ano ba meaning ng assumption? Ang meaning ng assumption, i-assume mo na nandun ka na buong feeling, Yes. thinking, any experience. Assume. Nag-assume ka na. Hallelujah. Amen. Halimbawa, may feeling ka na sakit. Mag-assume ka na lang, magaling ka na. Yes. Woo. Dahil yung assume na yun, hindi yung pretending. Iba yung pretending sa assumption. Yes. Ang pretending, alam mo may sakit ka, pretend ka lang. Ang assumption, alam mo wala ka ng No, sakit. and you feel it. Mag-assume ka lang, magaling ka na. You know when you feel it. You just know it. You feel it. Ang assumption is, dito ka na talaga nakatira at daman-daman mo na yung reality na kinitira mo. Yun ang ibig sabihin ng assumption. Transition na lang. Transition. Hindi pretending. Yes. Pretending is just So very. I'm not talking about the pretend na. I'm talking about be there in your full reality. Amen. Be there in your full reality. Why? But ang consciousness mo naroon, and I say, consciousness is the only reality. Nandun ka sa reality. Kaya kung ikaw na sa reality, at ikaw'y mahirap pa, nalalasa kong kahirapan. Are you with me? Pero nandito ka na sa reality, talagang you are not in reality lang. Masagana ka. Umuulat ka lang. Ano doon ka na, naranasan mo lang. Na sinasabi mo, ang pera ay dumadawi sa akin na madali naman. Ang pera ay dumadawi sa akin na madali naman. Amen. Masasabi mo noon, nagiging isa ng lalong reality. Are you listening? So ito yung isa sa mechanics. Ang unang mechanics, yung consciousness mo, marunong mag-assume. Marunong para makakawala ka sa kinalalagyan mo, hindi mo pwede baguhin yan by physical. Babaguhin mo yan by your spirit or consciousness. Right? So i-apply in Mark 11:24. Believe that you have received it. So, you have to practice how to have assumption. Being there. You're not trying, not try. Huwag ka magka-try. Ang trying is, alam mo pa rin, na hindi ikaw pa rin yun. I want you to be complete that you are already the person of what you want to be. Dito, alam mo, sa physical, na ikaw ay parang nag-i-close. Dito, alam mo talaga, mas
Bagamat, halimbawa, ginawa mo yun, nasa loob ka pa rin ng parang isa naghahanap na marudukto, what happens is this: your physical surroundings, circumstances, may not change immediately. Yes, yes, But it can be. yes. But the good thing about that is, inside of you, It's already- you are different. Already done. Amen. You are different. Woo! Sa loob mo, isa kang masaganang tao, pero lumalapit ka sa kamalasan na parang pareho lang. Process yun. Are you with me? Amen. Naniniwala ba kayo? Yes. Ngunit, sa loob mo, naniniwala kang patuloy, lumalapit ka sa loob ng karanasan parang pareho lang, na naniniwala kang patuloy, one day, which will be soon, yung nilalakaran mong circumstances, unti-unti natataboy. Yes. Alright? Kumbaga sa access niya, lumalabas. Bakit? Mayroong pumapasok na panibagong circumstances. At ano yung circumstances na bago pumapasok? Kung ano yung nasa loob mo na consciousness mo, yun ngayon ang hinahatak mo patungo sa iyong karanasan. So, the first one is, you have to know in your consciousness, you really believe and you really are true. Kahit na, halimbawa, eto ka, naniniwala ka na. Pag ikaw naniniwala masagana ka na, ang unang tatahon sa iyo ay yung kabilang aso na nasa isip mo. Sasabihin, hindi totoo yan, mahirap pa pa rin. Tapos, papapaniwalain mo, kaya lang meron ko din, kulang. Now, even though, your senses, your physical senses, deny what you have in your consciousness. When you say deny, ibig sabihin, nagbibigay ng mga ebidensya na, hindi totoo yan masasabi mo sa consciousness mo. Let me tell you, this is word of fight is. You have to continue to be loyal, maintain in the attitude that in your consciousness, you are already one blessed and wealthy, prosperous person. Consciousness is the only reality. Hindi niya nagagamit yun. At ngayon, pinagagamit ko. Dahil, wala na sasabi sa gamitin mo yun, ang nangyayari sa buhay natin, ang pinalo at dinaganap ka na ng kahirapan, sakit, opresyon. Wala na, sumusunod na lang yung sarili mo. Kasi walang mentor sa inyo. Na ang inyong palang kalakasan ay yung consciousness. Hayaan mo may nangyayari sa physical mo, ngunit ang iyong consciousness, kaya mo lumipat sa totoong tahanan mo, ilagay mo kung ano ang iyong pinapaniwalaan, manatili ka doon, and that's what will happen. Kung ano ang consciousness mo, that will be your factual condition in the physical world. Sino ang natuto? So now, there are many laws. At yung laws na yan, we're not talking about law lang, no? Yung law na yan, because they affect on us, they affect. So, hayaan natin, and ang mga ito, ay masubdue natin, matake dominion, upang ang mga ito, alright, once nasubdue mo sila, once na take dominion mo, babalik sila sa iyo, at titignan mo nila ang master. So, you will become master ng law. I mean, these laws, kumbaga, kabayo, wild, musang, takbo ng takbo. Pero, you know, many days, sinasakay mo, tumatawag, kinatatalsik ka, sasakay mo. Hanggang sa one day, nakuha mo yung way. Paano mo siya isubdue?
kung nasubdue mo na ang one loss na ito, eh, kaya mo na siyang hawakan, kaya mo na siyang patakurin. Umaayon na siya sa iyo. Saan mo siya direksyon magaling, umupunta siya. Ganon din ang mga laws na ito. These laws should be yours. Ano yung mga law na yan? So, pag sa Biblia, natuto ka sa mga principle. Halimbawa, may principle. Number 1, principle of honoring. Honor your God. That honoring is a principle sa loob ng Biblia. At yung honoring niya, di effective sa iyo pag ginawa mo. So, kapag marunong ka mag-honor, that will also one called law of honoring. Dahil, kung marunong ka mag-honor, meron mangyayari mabuti sa iyo. Amen. Pero kung hindi ka marunong mag-honor at nadi-dishonor ka, meron din mangyayari effect sa iyo. Therefore, ang nangyayari sa buhay natin, hindi God ang nag-judge. Well, God in His own personal way. Yes. Personal way niya. However, the laws of life ay nag-respond lang. Kaya fair lang. Wala siyang titignan na favorite ito, hindi ko itong favorite. No. The laws of life will only respond exactly, precisely, sa lahat sa atin. Yes. Kaya, kahit na ikaw ang pinakamabait na tao, pero hindi ka sumusunod sa ibang law, paano ka dapat yumaman, nananatili ka pa rin mahirap kung ikaw ay hindi marunong ay mabait na tao. So, hindi ka lang mabait, dapat marunong ka din bumilang ng mga minamaster mo. So, marami mga yumaman, pinasya nila kung paano yumaman, hindi naman nila namaster yung honoring. Hindi naman namaster nila yung obedience. Hindi naman nila namaster yung submission. Ito ng mga hirap na submit, master nila yung submission, hindi naman sila marunong mag-master ng abundance. Eh bakit ka ba namimili? Eh pwede naman lahat. Sino gusto makuha o abundance sa buhay? So, in general view, kaya kayo pumasok sa Bible study sa Dream 7 kasi doon, every week, tuturuan kayo ng principle. Madidiscover nyo, ay, may ganun pala sa Bible. Kung ano yung principle, yun din ang law. So, the more you know, the more you have an opportunity to subdue. Imagine mo, may isang kabayo ka na subdue. 1 horsepower. May dalawang kabayo ka na subdue, number 1. May 2 horsepower ka na. Aba, magaling itong isa. Nag-subdue mo ng dalawa. May 4 horsepower pa. Ikaw, 1 pa lang. Ilang taong ka na sa Christianismo? Ganun naman. Ilan na ang nasabi mo? Hindi ko alam eh. Mamay yung atin lagi sa atin, hindi po ka sa yun. Wala ko daw commitment. Nagtitigay ka pa. Hindi po masyado. Wala ka pa rin. Eh, kung nasabi mo, wala po. Kaya mamamatay ka, walang nasabi mo. Yun lang yun, malinaw. Yung umaatin na uuulos nila ng kuha ko. Ay, by the way, pwede ba ako mag-request admin? Kayo ba na, bumili ng bagong sila o kuwan? Yun. Baka, yung mga iba gusto mag-donate din. May massage. Yung mga iba gusto mag-donate. Bumili tayo ng kuwan ng massage, may Massage. makatulog. Nilagayan ng pagkain. Yung nilagayan ng drinks. Yun. Ha? Tapos may LED na tayo. Yung nag-recline. Well, gusto ko sanang baguhin mga upuan. Kasi kung kilala niyo yung mga upuan na yan. Oo nga. Ay, hindi na akin eh. Gusto ko yan. Dumikit na yung amoy, pastor. Mga kapatid, hindi kayo pumunta sa church para kilalanin niyo yung upuan. Kailangan, meron kayong drive. Meron kayong energy.
na kayo naman din ay kumuha ng mga tuturuan ninyo. Yes. Alam niyo po, bakit hanggang ngayon hindi po inyo marinig, hindi nyo mamaster yan. Na matatanggap kayo ng isang tuturuan kasi dito sa church ito, tinuturuan kayo. Paano mga tinuturo sa inyo ay yung angkin, kailangan meron kayong pinagsasagilan, may natuturuan din kayo. Mga kapatid, kung gusto nyo lang kayo matuturuan, humanap kayo na meron kayong natuturuan habang kayo nakikinig sa inyo rito sa church. Yes. Bakit na kayo hindi nyo mamaster yun? Alright, balik tayo sa kabayo. Alam niyo po ba ang mga sasakyan ay i-measure according to the horsepower? Alam niyo po ba yan? Horsepower. Horsepower. Sabihin na rin natin ito, mga horsepower din yan. Wow. Alam niyo po, meron mga kotse, ang kotse po normal na 4-cylinder, tulad ng mga Toyota na sila, ang horsepower nila ay nasa 94, 95, 89 horsepower yun. Pero tumatakbo na po ako na ng 180. Yung 120 na horsepower yung accent, tumatakbo na po ako ng 200. Dalawang beses ko na po napatakbo na ng 200 sa yung accent. Kaya, yung accent na yan para kaya ko working car ko, pero on the other hand, Racing car pala. Racing car. Sports car naman Police. ako. Pinakakalala ko talaga yun, ang bago-bago. Now, ang horsepower niya is 120 na. Pero yung mga Lamborghini, alam nyo kailan ang horsepower na? Alam nyo kailan? Horsepower. Now, sa life natin, magkaroon din naman kayo ng horsepower. Yes. Kung hinakot po lang kayo dyan, nakakatingin na. Kung lang nalang, magiging tayo yung nasasawa ng tubig eh. Pwede bang mabago naman natin ang buhay natin? Hindi ka naman natin yung gusto, mabago mo. Pwede kasi magkaroon naman kayo ng horsepower. Alam niyo po ba? Ang sasakyan, may mga horsepower. Buto ka sila meron. Ikaw po, meron po ba? Meron. Meron na rin. Yan, meron na ha. Pag kayo ba ay sinabihan, isulat na kayo na horsepower mo. Ako na po pong na-master ay law of tithing. Okay? Law of honoring. Okay. At least meron ka na. Meron na. Law of commitment. Okay. Meron ka ng tatlo. Ano na po mga kapatid? Hindi na ninyo ito na ma-master niyo. Sa bukan nyo, anything na ma-master, meron na din po ngayon sa serve. Kaya po, ito yan. Ano yung po ba sasabihin ng iba? Bakit po blessed? Well, walang favoritism ang Panginoon. Hindi po blessed in a way na pinili siya ng Panginoon. Yung ibig sabihin po na, marami lang nagpa-positive response na mga law sa buhay niya. Now, meron mga ilan unaware, pero nagagawa. Much more, kung alam mo talaga, definitely this time, deliberately sinasabi ko sa inyo, ito na yun. So, inilista ko na lang ang mga principle of law yan. Yan, halimbawa, principle of forgiveness, yan. Yes. Alam nyo, kaya hindi na ako nag-talk about principle of forgiveness, law of forgiveness. Dapat given na yun. Dapat given na yun. Ikaw ay, committed. Dapat given na yun. Pabalik-balik na rin ba ako sa para ituloy yun? Nakatulad ng ibang churches, pabalik-balik! Ano yun? Lalaki, niliin, lumalaki yung diretso. Progressive. Sino naman kung sumasakay? Sino sumasakay? Amen. Mga kapatid, the law of, praising, dapat praising, prayer. Alam na natin yun. Pabalik-balik na lang tayo doon. Ibig sabihin, hindi ba talaga kayo naging master? Are you in the same frequency? Now, ang una ko na ituro sa inyo is about consciousness. Mechanics. Your consciousness is the only reality. Here you are. Listen up. Anything that comes into your consciousness becomes a response
of the law Yes. of life. So nagre-respond lang ang law of life sa'yo. Are you with me? Kaya kung ikaw, mahilig ka maging victim sa buhay mo, ikaw yung kukwento kung ano man nangyari sa buhay mo, na pangit, na ganito nangyari, tapos bigla magtuturo ka, kasi ito. Mga kapatid, hindi ka makakawala dyan. Mananatili ka sa law of victim. Amen. Hindi ka makakalabas as law ng isang victorious. Yes. So, kapag ikaw ay nagsisimula ng kailangan isip, ikaw mismo mag-break. At ikaw mismo mag-change nun. Walang iba mag-change nun kundi. Kaya sinasabi ko, walang ibang gagawa yan kundi. Pag hindi ka naliwanagan, hindi gagawin yan ng ibang tao para sa iyo. Ang mangyayari ng mga ibang tao para sa iyo, sa tuwing ikaw ay nandiyan at mayroong tao sa sakyan, ang tingin sa iyo, pinagagalitan mo. Ang tingin mo sa iyo, pinagagalitan ka lagi. So, pag ikaw naman masalita, pag dinefend ka, kaya kung ayaw mo ikaw, na feeling mo ikaw pinagagalitan, learn to know how to really change your own consciousness. Yes. Say amen. Kaya mula ngayon, sa consciousness mo, huwag kang titiran mo sa mga hinain mo, huwag kang titiran mo sa mga nangyari sa buhay mo na pangit. Huwag ka na. Tama. Kasi bumabalik ka na sa lumang bahay mo. Amen. May bagong bahay ka na. Babalik ka pa sa lumang bahay. Manatili ka na ito sa bahay mo na bago. I will stop for a while. Gusto ko lang tingin muna ng let's see. Feedback. Pastor Rodel, give me some feedback on how you receive. Can you come over? Give me some feedback. Sa natutunan mo. Yung aking feedback ko, natutunan, napakarami takeaway. Ito na yung napakaganda ibibigay nga sa atin ng Panginoon, Propeta Sorene, na kung talagang tatanggapin natin ito at gagawin na i-apply natin sa buhay natin. Application na naman ang kulang sa atin. Pagdating naman sa knowledge, understanding, meron na tayong lahat yan eh. Siguro, ang hindi lang natin napupusan kung paano talaga natin ito i-apply sa buhay natin. At yun yung dahilan kung bakit siguro yung change, progress, development ng buhay natin ay hindi nakakasabay sa bilis ng kaalaman natin na iiwanan yung ating karanasan. So sa akin, natutuwa ako kasi ito na talaga yung pinaka-heart of the process ng buhay natin kung gusto talaga nating mag-change yung ating mga karanasan. Ito na yung pinapakita ni Pastor na talagang sikreto, no? Ito yung pinakasusi. Kung ang isang tao ay talagang mag-desire at gusto niya talagang may mangyari pa sa buhay niya dito sa ibabaw ng mundo, dahil sabi nga ni Pastor kanina, limited yung time natin. Diba? Mabibilang na natin yung mga araw natin. Ngayon mismo, mabibilang nyo ilang araw na lang kayo sa mundo, ilang buwan, taon, ilang dekada na lamang. So, akala natin mahaba pa yun. Pero ang totoo, naikli na lang. Dahil napakabilis din naman talaga ng panahon. So, anong gagawin natin? Siguro, maganda gawin natin kung talagang pinahalagaan natin yung buhay natin. Ito yung aking sinasabi sa aking sarili. Kung pinapahalagaan ko pa yung natitirang mga taon sa buhay ko, siguro hindi ko na dapat sayangin. Hindi ko na dapat pakawalan yung pagkakataong ito na pwede ko pang baguhin yung buhay ko. Pwede ko pang maabot at marating yung mga gusto ko pang mangyari sa buhay ko. Not in a matter of material gaining, no? Kundi yung ano yung gusto ko pang na-experience. Because sabi nga, ang buhay dito sa mundo is all about experience. And when we get there, tayo ay bumalik na sa ating Creator, hindi talaga naman natin maladala yung mga material na yan, kahit ano pa yan. Pero ang pinakamadadala natin, pagharap natin sa Panginoon, na may pagmamala
So, depende rin sa karanasan natin. So, sa akin, napakaganda po ng naituturo dahil lalong, kumbaga sa lalong kumikinang sa aking pagkakaunawa kung paano talaga tayo dapat mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Eto na mga kapatid, ito na yung sagot na hindi ko pa alam ng marami sa labas. Pero dito po, ipinapakita na sa atin ng Panginoon. Kaya sana po, in-encourage ko kayo, habang tayo natututo pa at nakakaunawa, focusan din po natin kung paano natin ito na i-apply sa ating araw-araw na ito. Yun lamang po, maraming salamat. Sino po gusto mo bigyan ng takeaway? Sige, teka. Alaga, Sister Neng, please. Ang natutunan ko, kasi po, si Lord, si Jesus Christ, 100% na tao, at 100% din na Diyos. Inasabi ko, paano kaya may sa buhay ni Lord Jesus na siya ay walang kasalanan? Bakit siya wala siya kasalanan? Kaya nung naituro ni Pastor, at saka ko po, panalangin ko po palagi sa umaga, pagkagising ko, Lord, sana may sa buhay ko yung buhay mo sa araw dito. Kaya nung naituro ni Pastor namin yung tungkol sa identity, yung tungkol kung sino tayo, yung tungkol sa, ngayon, itong mastering. Sabi ko, naisip ko talaga, sabi ko, kaya pala si Lord, namaster niya lahat ng yan. Yung lahat ng yan ng mga principles, mga laws of life, namaster ng Panginoon, kaya siya, wala siyang kasalanan. Tayo, bilang anak ng Diyos, pwede natin mamaster din, naisip ko. Diba mga kapatid? Pwede natin mamaster sapagkat tayo ay anak ng Diyos, 100% din na Diyos tayo. Kasi ang ating Ama, tayo ay nanggaling sa image and likeness ng ating Amen. Panginoon. Amen. Kaya we have that. Kung tayo talaga, kasi hindi natin alam kung paano mamuhay, kung paano ma-master, kung paano maisabuhay yung how to, mga tinuturo sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ni Pastor. So ngayon, nakita ko itong mastering na ito pala ang daan para tayo talaga ay naisabuhay natin at maging mas na rin yung buhay natin. Kagaya na lang yung ngayon, yung consciousness natin. Totoo po yan na palagi kasi natin naiisip na tayo ay walang pera. Hindi naman pala yun sa walang pera, wala tayong pag-asa. Ang consciousness natin, kundi kung paano po natin talaga, kahit nandyan tayo, sa karanasan na yan, mayroon tayo, wala tayong pera, o hindi natin kaya, pero kung ang consciousness po natin ay talagang malinis, ang isip natin, kaya ko yun, na mayaman ako, na ako ay makakagawa ng lahat ng gagawin ko. Kung ang consciousness natin ay malinis, lahat ng yan ay tunay na magagawa natin. Nakuha niyo ba mga kapatid? Yung pinapaliwanag ko na takeaway, na ito na po pala talaga. Ito na ang sagot ko sa atin ngayon. Kung paano natin maisabuhay ang buhay ng Panginoon at kung paano natin maisabuhay ang mga lahat ng mga tinuturo na ni Pastor sa atin. Ito lang po, lahat po yan ay kailangan lang natin i-master at lalo na po ng ating consciousness na talagang dapat talaga ay may reality na. Hindi na tayo nag-iisip pa ng mga pang bagay na negative. Kundi, ang tapin po natin na kung ano man ang maganda, yun na po at tanggapin natin at isabuhay at isa-isip natin palagi sa ating kaisipan. Yun lang po, Pastor, na Let's give a Lord a big hand to the Lord. Ito po,
next other Sunday, there will be another sense. Number one, consciousness is the only reality. So this is what we're going to do. Before you pray, before you sleep, are you with me? Review your consciousness. Review nyo. Saan ako nakatira ngayon? Bago ako matulog. Kapag nakatira ka bago ka matulog, sa desperation, sa hopelessness, listen up. Then you need to change it before you sleep. Are you listening? Please. You need to know that kung ano yung present consciousness mo, yun lang ang makakatotoo. Ngayon, since ikaw nasa kalagayan, ang buhay mo ay nasa physical, dinala yung consciousness mo, so hindi ka makakaalis doon kasi consciousness ang basis. Now, hindi ka agad makakalabas sa iyong circumstance, but then makakalabas ka agad yung iyong consciousness. So, ang galing, are you with me? All we have to do is to fill this consciousness with God's Word, and then doon sa loob ng consciousness mo, this is where you're going to start your image and feeling to make it as it is already done. Now, kailangan yung gawin to. You have to do it until your consciousness is really in it. Paalis mula dito, pupunta sa isang area na bagong tago siya, kailangan meron talagang shift. Meron talagang shift. So, paano may shift? Meron kang gagawin. So, this is the mechanics na gagawin mo. Before you sleep, check your consciousness. That's why you need to pray before you sleep. Hindi pray na parang, pag-pray ka na no. Pray ka yung consciousness mo. Amen. And when you wake up, before you start, check mo yung consciousness mo. Saan ka nakatira? Where are you dwelling? You need to always check your consciousness. And your consciousness is your I am. Pag sinabi mo, I am, dito kasi, you always say, I am poor, I am poor. Yun na yung consciousness mo eh. Kaya ka, you know, well, I am poor talaga. I am really starving. I am talaga. But then, are you listening? Pag pumunta ka dito, kahit na ikaw ay naghihirap, pero sinasabi mo sa consciousness mo, I am wealthy. I am rich. I am victorious. Now, ito yung feeling of who you are. It's important that your consciousness, your I am, is always above. I will pause here now. I will have to talk. Listen up. Keep in touch with what I have been talking because this series po yan. Lahat po yan magkakarugtok. Nag-talk na ako dito na I am na, pero hindi pa ako dapat. So, consciousness. Susunod yung I am. Are you with me? Tapos connected. Tapos, yung mga susunod ko yan, inner talk. Yan ang mga hindi nyo nalalang ang power. Yung inner talk ninyo. Yun ang magsasabotage or magbibigay ng power. Yung inner talk. So, that will come soon. So far today, my word, consciousness is the only reality. Therefore, let your consciousness be what it is that you want. And then before you sleep, check your consciousness. When you wake up in the morning, check your consciousness. And let me tell you, if you have time after your lunch, go to your bath, go to your comfort room, and just check your consciousness again. Until finally it becomes natural. But for the meantime, just check muna, check, until your consciousness will remain in that beautiful dwelling place
I am good. Okay? Sister Russell, can we now welcome our how many are blessed? Amen. How many have learned? Wow. Okay. Sister Russell. Praise God.